episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po si Senator Amy, binunyag na po na yung detalyado, no? Detalyadong plano ng pagpapalit ng konstitusyon sa pamamagitan ng tsa-tsa. Kaya lang, alam mo, Senator Amy, simple lang naman po yung problema niya. Hindi ba kamag-anak incorporated niya ang problema ng lahat ng ito na nagaganap? Nakakaawa rin si Pangulong Marcos, no? In fairness, gusto niya talaga yung unity. Naniniwala ako, gusto talaga rin ni gusto rin talaga ni PBBM na magkaroon ng unity. Kaya lang wala hindi niya makontrol yung grid, no? Hindi niya makontrol yung pagiging ganid sa kapangyarihan ng isang tambaluslos. Yan po mga pag-uusapan natin dahil Sabado po ngayon sasagot po tayo ng mga tweets, no? Iisa-isahin po natin yung matampok na tweets at magmula po dyan po tayo sasagot. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pasensya na kayo kagabi Hindi na tayo naka-live kasi alam niyo naman, Di ba dinig yung Wala bang ingay kayo naririnig? Okay, pag-usapan po natin. Ito po ang sinabi ni Senator Amy na kinote po ng SMNI. It was fairly detailed. Project PI ang tawag. Ito raw po yung tawag, no? Ang sabi ni Senator Amy, ang timeline, major activities are December 15 to January 3. Yan po yung paglalatag ng major activities. Prepare petition, print proposition, signature sheets, detalyado siya hanggang dumating sa February. Pag dumating ng February 12, hanggang sa March 10, verification of signatures by COMELEC. Kaya po pala mabilis, no? Kaya po pala talagang hayagan na halos. Hanggang sa March 10, verification of signatures by COMELEC, election officers as ordered by COMELEC and Bank. March 11 to April 8, conduct public hearing on the petition to determine the sufficiency or insufficiency of petition of the required document. It goes on, and it's very interesting na hawak nilang COMELEC. And if sufficient, on April 9, Bataan Day, COMELEC prepares for the plebiscite. So ang bilis po pala nito, no? Ang bilis po nitong Project PI na to, talagang mapapa-PI ka, no? People's Initiative. Hindi po ganito yung People's Initiative. Karamihan po ng People's Initiative, wala pa po nangyayaring People's Initiative pala, no? Katulad po ng gustong palabasin. Kaya nga po pinahirapan yan para po hindi mapakialaman ng mga politiko. Kasi po, may dalawa na pong paraan na binigay para sa politiko. Yung isang paraan naman, para naman to sa mamamayan. Yung People's Initiative o mamamayan na, politiko pa rin po ang namamahala. Okay naman po yan, no? Expose. Maaari po magkatotoo yan. Ano po mangyari pag sa April, no? Pag dumating po yung April, tumama po kayo. Kasi alam mo, mahal na senador, ganyan din po mag-expose si Maharlika. Ito mga magaganap at nagaganap nga. Ang pagkakaiba po, Senator Amy, pagkakaiba nyo po ni Maharlika, si Maharlika, vlogger. No? Kayo po, senador. Di po ba? Tapos, kilala nyo yan, kamag-anak nyong malamang. Hindi ako sigurado. Pero malamang sa hindi, kamag-anak nyo pa yung namumuno dyan. No? Ang nakakalungkot po, pag naririnig po natin, marami po, una,
Napakarami po sa Senado na magagaling. Napakarami pong mga grandstanding na mga senador. Hindi mo sila marinig. Ngayong may mga ganito na direkta na, may akusasyon na, meron ng sinasabi na meron ng akusasyon na nagkakabayaran at meron ng mga vlogger na umaamin. Ayan po, nariyan si Mike Abe. Sinasabi nila na pinatotohanan ni Mike Abe na pinangungunahan ng mga congressman yung PI na yan. Parang pinagmamalaki niya pa eh. Kinakantsawan pa si Lagman at saka si Pulong lang daw ang hindi kasama doon sa pagpapapirma. Ito naman po si Jam Magnative. Yan daw ay hindi. Kaya hayagan eh. Wala na po silang awat-awat. No? Hayagan na po. Tapos ang dami na po lumalabas na video na sinasabi po na ito po, pagka nagkapirmahan, magbibigay po si congressman through DSWD ng iba't ibang ayuda. No? Pinatunayan din po yung sinasabi ni Senator Aimee mismo na nagdagdag sila sa BICAM ng pondo para dyan sa tchatcha na yan. At kaugnay din po yung ayuda na tinatawag, no? Ang laki-laki po ng ayuda. Yung pala, yung ipang-aayuda pala, pinangangako po eh. Tignan nyo po yung termino ni Jam Magno, kung nakatanggap kayo ng ayuda para sa PA, hindi po yan bayad. Hindi yan vote buying, yan ay incentive. Pwede pala yun, tawagin mo lang iba. Ito po, sa totoo lang magkatotohanan na po tayo. Ngayon lang po nagaganap to, naggarapalan. Garapalan talaga, grabe, wala pong poknat. No? Hindi na po nahihiya eh. In-expose na dalawa na po sa Davao representative. Si Ungab, Congressman Ungab, tsaka si Congressman Pulong ang nagsasabi na namumuno sa Davao si Migs Nograles ng PBA, party list. Wala na, alam niyo po, Senator Aimee, kami po nanonood, mga viewers po, alam na po namin yung nagaganap. Bali-balik ta rin man, ang tawag ni Jam Magno, incentive, ang tawag naman ni Mike Abe, pamasahe. Yung 100 daw po, pamasahe. Baka pamasahe daw, sabi ni Mike Abe. At saka bakit po sila ang nagsasalita tungkol dito? Bakit po si Jam Magno at si Mike Abe ang nagsasalita? Hindi po yung mga congressman. Hindi po yung kung wala talagang illegal na ginagawa, bakit hindi po maipagmalaki yan na proyekto? Alam ko dyan sa House of Representatives, lahat pinagmamalaki nyo. Pinagmamalaki nyo na ito, meron kaming resolution para papasukin ng ICC. May resolution kami para tanggalan ng budget. O hindi na pala resolution, ginawa nyo. Tinanggalan nyo ng budget. No? Hindi ko po maintindihan. Pamasahe raw yun, sabi ni Mike Abe. Sabi naman ni Jam Magno, ito ay incentive, wag daw tawaging vote buying. Kahit na ano po ang tawag nyo riyan, no? Okay, ito po, pinalalaganap din po nila to. Wala pong maisagot eh. If you're making your enemies angry, you're doing a great job. Yan po ang pahayag daw po ni Bongbong Marcos. Pinakakalat naman to ng mga taga-Twitter. No? Hindi ko po alam kung kumakalat din yan sa Facebook at sa YouTube. If you're making your enemies angry, you're doing a great job. Kaya kung nagagalit, habang daw tayo'y nagagalit kay Pangulong Marcos, dahil totoo yung sinasabi ni Pangulong Marcos na you are doing a great job. Pero eto ang tanong, no? Paano okay yun eh?
talagang maaasar sa yung kalaban mo kung nagtatrabaho ka na maayos. Kaya po maraming galit kay Pangulong Duterte dahil nagtrabaho siya na maayos. Eh dito po sa kaso na to, hindi po applicable yan. Dahil karamihan po ng mga very vocal na kumakalaban ngayon kay Pangulong Marcos, hindi niya naman kaaway. Supporter niya at saka kakampi. No? Di po ba? Kasama na po ako dun. Supporter kami. Sumupo, ang dami nga nagalit sa akin sa inyo. Yung mga isko, nagalit sa akin. Bakit ko sinuportan niya? So, hindi, yung ibig sabihin po, hindi po applicable sa inyo yung if you're making your enemies. Ang tanong ko, if you're making your friends and supporters angry, ay maaaring hindi mo ginagampanan ang yung trabaho. Ang nangyayari po, supporters po ni Pangulong Marcos, si Maharlika po ba? Sino po ba yan? Di ba supporter yan? Yan pong sila Trixie, Attorney Trixie Angeles. Hindi po ba supporter yan? In fact, naging ano pa yan, di ba? Secretary, press secretary. Hindi po ba si Roque ay kasama pa sa team ng Uniteam? Hindi po kalaban yan. Okay. Alam niyo po, nanghinayang ako, no? Kay Pangulong Marcos. Totoo naman po, yung sinasabi niya, mukhang sa lahat po ng panawagan ni Pangulong Marcos, ito yung malapit sa katotohanan. Malabo po yung 20 pesos, goodbye na po sa 1 million per year na pabahay, goodbye na rin dyan sa itutuloy niya yung build. Hindi na po yan kasing laki ng build. Kung may itutuloy man, maliitan na lang. Kumbaga kay Pangulong Duterte, malakihan yung proyekto, ito pang farm bill na lang. Okay. Pero ang pinakamalapit po sa katotohanan, yung panawagan niyang unity. Di ba? After na manalo yan, ang sinasabi niya, ano man ang kulay nyo before election. Ngayon, magkakasama na tayo. Talaga namang katotohanan. Nakita nyo po, sila Laila de Lima, yung mga Dilawan, sila Franz Castro, yung mga Makabayan Black, yung mga kakamping, hindi kumikibo, di ba? Sila Risa Ontiveros, walang atake, di ba? Wala pong mga atake ngayon. Sila Duterte, may bumagyo lang. Alam niyo po ang mga atake kay Pangulong Duterte? Pag bumabagyo, nasaan ang Pangulo? Puta, kahit na nakahanda na lahat eh. 'Di ba? Ngayon wala po tayong nakikita. Ito po, nagkakagulo na, may mga bayaran na. Pero lahat po ng unity yung unity po ninyo, unti-unti po sinisira ng Kamag-anak Incorporated. Yung ambisyon po ng inyong Kamag-anak Incorporated, yung po ang sumisira sa lahat ng nabuo ninyong, kumbaga, si Pangulong Marcos, aminin natin to, no, nagke-create siya ng unity, nananawagan siya ng unity. Tignan nyo po. Ang una pong mga tumiwalag, yung wag na sila Maharlika, hindi pa pumoporma no si Tambi. Yung nag-flex po ng muscle si Tambi, nagpakilalang siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ano po ang unang in-isolate nila? Yung mga Duterte, di ba? Kasi alam na nila kung ano ang tatakbuhan eh. May ambisyon eh. Siyempre, tirahin yung Duterte, tanggalan ng pasamain ng si Sara Duterte, pasamain sa pamamagitan ng confidential fund. At naganap po yan, tinanggalan ng confidential fund. Kaya po doon bumuelta si Pangulong Duterte. Kaya naghamon din si Pangulong Duterte. Total, pinasasama niyo yung anak ko. Sagutin niyo tong hamon ko. Di ba? O, mag-audit tayo. Yan ang hamon niya. Di na po makalimutan yan. O, yan yung una. Nahiwalay yung mga Duterte hanggang sa talagang sa kanila rin galing yung sa ICC, no? Yung suporta nila sa PISTOC, talagang House of Representative lahat eh.
Kung titignan nyo si ano talaga yung Duterte. Ngayon naman po, dahil yung Duterte hindi na good sa mga Marcos at Romualdez, mas good na sa mga kakamping, Dilawan, etc. Pero inuunti-unti nyo rin yung mga Dilawan Tignan nyo po ngayon, tumututol na po yung mga kaparian. Hindi nila matik Hindi po, tahimik na yung mga kaparian. Hindi nyo po ba napansin? Nung simulan tirahin si Sara Duterte, tumahimik yung kaparian na tumira sa mga Marcos. Naging kakampi na nila. Nagkaroon na ng informal alliance. Nagkaroon na ng informal na uniteam. Sabi nga natin, 'di ba? Yan na pala bagong ka-uniteam. Yung mga Makabayan Black, Kakamping, Dilawan, mga Magdalo, lahat ka-uniteam, pwera yung Duterte. Duterte na na-isolate, 'di ba? Pero dahil dito sa bayaran, hindi po maatim. Hindi po maatim na mga kaparian na hindi tutulan. Hindi po maatim ng Dilawan na si presidente ng Liberal Party na si Lagman na hindi pumalag. Kitang-kita nila sa mga probinsya nila nagkakabayaran Real talk po. At eto pa, yung naglabas sila, eto na, bumira na rin po ngayon sa kanila si De Lima. Paglabas ni De Lima, panay papuri sa Marcos government Ngayon po, bumira na dahil dyan sa EDSA Puera. Alam niyo po ang mga Dilawan, banatan nyo na lahat, wag lang yung EDSA at wag lang yung Aquino. Tayo, wala tayong pakialam, binabanatan natin EDSA Wala naman talaga na idulot yan Pero ngayon, pumalag na sila Laila De Lima. Lahat ng binubuo ni Pangulong Marcos na maging kakampi nila, sinisira nitong Kamag-anak Incorporated. Yan po. Baka yan yung ibig sabihin ni Senator Amy na destabilization within. No? Kasi wala po sanang problema Ang bibigat ng mga tagapagtanggol nyo. Nariyan pa si Badong nun, tagapagtanggol nyo pa. Marami. Di ba? Inunti-unti nyo Nung tinira nyo si Sara Duterte, goodbye na tayo lahat. Hindi po pwedeng may unit team tapos titirahin nyo yung ka-unit team nyo. Okay. Yun yung problema Tama yan. Yung sinabi nyo, if you're making your enemies angry, you're doing a great job. Pero hindi naman po enemies nyo na gagalit Kaming supporter nyo, kaming mga kaibigan. Kaibigan nyo si Sara Duterte. Okay, ito po. Magbasa na po tayo ng ilang mga tweet mula kay Chicano Kid. Ito, ang dami pong bagong karakter ngayon sa Twitter. Pero sisikat po yan dahil araw-araw sila nagtutweet The Chicano Kid. Ang daming kuda sa appointment ni Ralph Recto sa DOF. Kesyo Dilawan daw, sabi ng DDS. Alam mo, wala kaming pakialam kay Recto. Pauso kayo. Wala kaming pakialam kay Recto. Hindi kami kumukuda kay Recto. Kahit sinong ilagay nyo dyan, wala na kaming pakialam. Bakit kami makikialam? Gobyerno ni Marcos yan. Wala kaming pakialam kahit sino i-appoint yan. Kaya yung mga sinasabi mong daming kuda kay Recto. Wala kaming kuda. Wala kaming pakialam. Ang tinatanong namin, bakit wala kayong reaksyon ang Pangulo na naman, as usual, wala na namang reaksyon ni magsabi na tigilan niyo yan, yung bayaran na yan. Alam na lahat ng Pilipino na nagkakabayaran. Si Jam Magno nga hindi na nilihim Wag lang daw tawaging vote buying. Incentive lang daw. Pero yung ayuda, tawag ayuda. Ayuda sa pagpirma sa People's Initiative ay incentive, hindi vote buying. Ang talino Ang talino. Ano po ang palagay ng Pangulo?
Kayo sa Senado, ang tatapang nyo lahat. Nilalahat ko na kayo. Never. Alam nyo ba kung anong balak tanggalin? Tanggalan kayo ng kapangyarihan sa pagbabago ng saligang batas. Dumirekta sa tao. Tapos wala kay reaksyon lahat. Wala talaga akong kabilib-bilib dito sa Senado na. Okay. Ito po ang pinakamalupit, no? Ayon kay Senator Amy, madami na isingit sa BICAM. Isa na doon yung 12 billion na gagamitin sa Chacha. Sinabi po to ni Senator Amy. Siningit yan sa BICAM. O, eto po maganda tong sinabi niya. Akala ko ba West Philippine Sea ang paglalaanan ng malaking budget? Kaya binawasan nyo ng budget ang OVP at DepEd. Akala ko ba West Philippine Sea ang mga tinanggal ninyong budget dadalhin nyo sa West Philippine Sea? Bakit panchacha yata? Bakit kayo nagbubuhos ng pondo sa Chacha? Ano ang need para buhusan nyo ng pondo yung Chacha? Mga lehitimong tanong po yan. Senado, bakit dehin bokiki kayo? Bakit wala kayong pakialam? Sa bagay, mag-iimbestiga na si Senator Amy, di ba? Hintay-hintayin natin. Okay. O, eto po Eto po, dating congressman. Ito po ang panawagan niya. Humarap sana si Attorney Raul Lambino. Humarap sana itong nagsulong nito. Humarap sila sa taong bayan. Ilantad nila yung kanilang mga sarili at depensa nila itong mga akusasyon ni Congressman Lagman at Congressman Duterte. Kung mayroon mang politikong nagsusulong nito, lumantad din at ipaliwanag niya kung bakit niya ginagawa ito. Kasi hindi naman to illegal. Ayan sabi, hindi naman pala illegal eh. Bakit ayaw niyong lumantad? Hindi naman ito unconstitutional o criminal na gawain. Hindi naman ito pinagbabawal ng batas yung People's Initiative. Lumantad sila at huwag silang matakot para harapin ang isyong ito. Tama po yun, hindi po illegal ang People's Initiative. Ang illegal po yung magbayad ka sa pirma. Di ba? Sino po ba may sabing illegal ang People's Initiative? Kaya sila nagtatago. Ang pinahaharap nila si Jam Magno, si Mike Abe, kinakailangan magtrabaho ng mga yan, ba? Bakit hindi sila kaya nga para saan pat sila ay mga vlogger na kung hindi sila magtatrabaho? Sila po ang nakapronta. Wala po ni isang congressman na nakapronta. Walang sumasagot. Para pabulaanan yung sinasabi ni Congressman Lagman. Yung pinuno, wala. Okay. Ano pa iba? Ito po. Meron pong picture dito si Pangulong Duterte humahalik sa bandila. Ito po reaksyon ng isang, alam nyo na, supporter. Pahalik-halik sa bandila pero nang hihikayat, huwag magbayad ng buwis. Alam nyo, parang gusto nyo pang palabasin si Pangulong Duterte ang problema ng Pilipinas. Utot nyo. Alam nyo kung bakit sinabi ni Pangulong Duterte yan? Sinabi niya yan kasi kina-challenge niya yung mga congressman na ilabas nila mag-audit. O yun po yan eh. Pag hindi nag-audit, wag na rin tayo, di ba? Magbayad. Yun yung sabi ni Pangulong Duterte. Meron pong preposition yan. Hindi sinabi na period, wag na tayong magbayad. Period, hindi po ganun. Kina-challenge niya tong mga congressman. Wala pong tumatalima eh. Pero gusto po nila gawing issue yung confidential fund.
wala naman nakitang COA ron na anomalya. Okay, eto po. Duterte Justice in the Philippines. Eto. This is the kind of justice one gets in PH. It is personally, sabi ni Fighter, Rainbow Fighter. It's personally based, favors the powerful. Bakit daw po? Wala na naman daw hustisya kasi binasura ang kaso ni Pangulong Duterte. Samantalang yung teacher daw, binalik na naman nila yung teacher na nagsabi, inaresto daw ng walang warrant. Yung nagsabi na ipapapatay niya si Pangulong Duterte. Ito, a 25-year-old public school teacher was arrested without a warrant by the NBI, Dagupan District Office for allegedly offering 50 million reward through Twitter to whoever can kill then President Rodrigo Duterte. Nag-o-offer to na ipapapatay yung Pangulo, hindi mo huhulihin. Kung hindi ka ba naman bugok, rainbow fighter ka? Hindi naman, nakakulong pa ba yan? Tinuruan lang ng leksyon. Pwede ba yun lahat? Putya, palibasa, 2.5 nyo kung sabihan digong nyo, sabihan mamamatay tao. Ibang usapan na yun, yung mga teachers sabihin, magbibigay ako ng 50 milyon. Wala na naman daw tayong wala na naman daw tayong hustisya. Ganyan yung mga yan eh. Pagka nung pinalaya ba si Dilima, sumigaw kayo, walang hustisya. Walang hustisya sa Pilipinas. Nung napawalang sala ba si Maria Ressa, wala ring hustisya. Talaga naman basura yung basura, wala naman talaga. Dito sila, no? Umattend po si Pangulong Marcos sa meeting ng DepEd. Miniting niya yung DepEd. Ito lang po ang sinabi ni Pangulong Marcos, no? Marcos wants DepEd. Ito po mula sa Philippine Star. Marcos wants DepEd to raise Philippine students' PISA ranking. President Marcos on Thursday ordered the Department of Education to double its effort to improve the Philippines' performance in the Program for International Student Assessment, which reported on December 5, 2023 that Filipino 15-year-old students are inorderan sila na i-improve natin to kasi mahina tayo rito sa PISA. Ngayon, nag-react na sila lahat, palitan na yung DepEd na yan. Palitan yung DepEd. Pag sinabi ba ng Pangulo na magke-create tayo ng farm to dagdagan natin yung mga farm to market road, palitan na yung DPWH. Pag sinabi niya, magtayo tayo ng magtayo pa kayo diyan sa NIA, magtayo kayo ng ng mga irigasyon. Ibig ba sabihin palitan na yung NIA? Pag sinabi na sa dagdagan niyo yung runway sa NIA para hindi tayo, lahat po ng iutos ng presidente, ibig sabihin siya na yung magiging DepEd secretary. Mga tangengot. Alam po ninyo, eto yan mag-real talk. Ako po, boss ako, naging po ako naging head po ako ng isang maliit na ahensya ng gobyerno. May ginagawa kami doon, may darating na supervisor, di ba? Di ba? Wala namang isasuggest. Ang sasabihin lang, pag-igihin nyo para mas maganda yung report nyo sa susunod. Ibig ba sabihin, palpa kami? Hindi po ibig sabihin. Dahil trabaho mo yan, gusto mo magmukha kang supervisor, wala ka naman na itulong talaga. I-real talk ko kayo. Ano ang suggestion ni Pangulong Marcos para mapataas yung PISA? Yun ang ipagmalaki nyo. Wala rin naman. Alam na yan na nga yung trabaho ng DepEd. Parang sinabi lang, mababa tayo sa PISA. Gandahan nyo pa yung pagtuturo para tumaas tayo. Minasama nyo, presidente ng Pilipinas yan. Pero kung katotohanan yan, kahit hindi niya sabihin, yun talaga direksyon.
Yun na ang direksyon. Matagal nang sinabi yan ng DepEd nila Sara Duterte. Patataasin talaga yan. Kaya nga nagpatanggal ng mga dekorasyon. Dahil yung mga teacher, imbis na nagtuturo, nagde-decorate. Kaya nga yung mga teacher, tinigilan na yung mga pa-contest. Oh, bakit? Alam niyo po, pag wala kayong kaalam-alam sa DepEd, yung mga nagsabi na yan, yung contest po, naku po, malaking bagay yan kasi prestiyo yan ng mga dyan na, sa totoo lang, naubos yung pinakamagagaling na teacher, coach. Kinakailangan manalo yung bata niya, ite-training niya yan. May mga time, hindi napapasok yung teacher dahil nagte-training. O, yan po yun. Yan po mga ginagawa ni Sara Duterte ngayon. Pinatanggal niya yung mga pinakakarga. Alam niyo po ba yung DepEd before? Lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, no smoking, lahat pati yung mga lindol-lindol, pinakakarga nila lahat sa DepEd para meron silang proyekto. O, real talk po yan. Kaya yung mga taga-DepEd, mga teacher, masunurin kasi mga teacher ng DepEd eh. Eto, may secretary silang matapang. Ay, wag hindi related sa pagtuturo. Inyo yan. Ganyan ang ginawa ni Sara Duterte for your information. Kaya, nasa right path tayo. Tsaka nyo sitahin pag hindi tumaas yung PISA. Dahil yung PISA test na yan, panahon pa yan nung nakaraang si Lola, ano pangalan na nga yung secretary? Wala naman pong sinabi. Ito gawin nyo. Ganun ba sinabi? Wala naman. Sinabi lang no? Oh, kasi ito po ang sasabihin. Diyos ko Lord, kailangan pa siyang sabihan ni PBBM. Bakit bawal ba sabihan ng presidente yung kanyang secretary? Minamalaki nyo lang. Akala nyo palpak. Kumalpak yan, tinanggal na yan. Wala rin namang sinuggest. Nag-suggest ba yung Pangulo kung anong gagawin? Actually, yan na yung gagawin. Huwag kayong, alam nyo, antindihan nyo, palibasa kayo mga dilawan ng mga tauhan, ang kaya nyo lang lahat, manira. Kasi sira nyo kay Sara Duterte, lalong tumataas yung kanyang rating. Kasi sira nyo kay Sara Duterte, bumabagsak yung nakikita nila na nagmamaniobra. Nakikita na kalaban ni Sara Duterte. Sino? Si Martin. Nagiging kulelat lalo. Bumababa mga rating sa lahat. Kaya, nagre-resort sa Chacha dahil gusto, ayon kay Aimee, hindi amin, ayon kay Aimee, gustong maging Prime Minister. Bakit hindi nyo sabihin na hindi gagalawin yung political? Kung economic lang, sabi nga ni Senator Aimee, pag-usapan na lang na Senado yan at Kongreso, hindi na tayo gagastos ng bilyon-bilyon. Sa totoo lang, ano ba sinabi ni Pangulong Marcos kay Sara Duterte? Parang pagpapaalala lang yun. Ang dami pong ginawa ngayon ni Sara Duterte. Binawasan niya yung mga subject, mga tuturo, kung ano-ano tinuro. Pag upo pa lang ni Sara Duterte, pinag-aralan na nila yung K-12 at marami nang binago sa matatag curriculum. Kaya ang epekto po niyan, paisahin taon nyo naman. Yung mga estudyante, 1 taon pa lang Dati pa yan Kaya, pag bumababa pa rin tayo sa PISA, doon kayo umangal. Pero, bigyan nyo ng pondo. Hindi po pwedeng hindi nyo po pondohan. Makikita nyo po talaga, yun lang magagaling na teacher na uubos yung oras nila sa pag-coach. Malaking bagay po yan. Maniwala kayo sa akin. Pag kayo po taga-DepEd, alam na mga taga-DepEd yan. Kaya sila coach dahil magaling silang teacher. Dahil nagko-coach sila, hindi sila kakapagturo. Kita niyo yun? Malaking bagay po sa estudyante yun. Papasulatin na lang. Nag-estudyante kayo di ba?
Alam natin may mga teacher tayo, papasulat na lang o may papagawa na lang sa atin. Dalawa po yan eh. Yung tamad talaga, naroon ng teacher sa loob ng room, may papagawa lang sa atin, kukuya-kuya-kuy. Pero yung mga masisipag, dahil may kinukoach siyang bata, matalino siya, pero hindi rin makakapagturo, bibigyan lang kayo ng mga seat work. Di ba nag-estudyante tayo? Yan po ang nangyari. Mga sikat kasi yung mga nananalo, di ba? Best in Quiz B, best in... Dati kasi mga kapatid, nung panahon na tayo ay nag-aaral, konti lang po yung yung contest. Ngayon po lahat, Diyos ko. Simula pa lang meron ng pati Mr. and Miss. Dati ang Mr. and Miss UN lang eh. Ngayon po merong Mr. and Miss kalusugan, ano 'yon? Ano ba 'yan yung nutrition month, merong Mr. and Miss malusog. Putya kung ano, pag math month, merong Sipnayan King and Queen, pag meron puta lahat na buong taon, meron pong pa-contest sa school level 'yan. Yung mananalo diyan lalaban sa region. Yung mananalo ay sa division, yung mananalo sa division lalaban sa region. Pag nanalo ka pa, national finals ka pa. Kaya yung pinakamagagaling natin teacher na nag-coach niya, na ipanalo niya sa national, hindi nakapagturo ng maayos. Yan ang isasabihin na bago ni Sara Duterte ngayon. Ang daming pinapakarga, pati po yung mga no smoking, DepEd, pati po lahat talaga. Tanong ko po sa inyo, sino po yung saan po naganap yung dengbak siya? Sa eskwelahan. Ang mga teacher, dapat yung sa health center, di ba? Bakuna, health center. Dahil lahat po pinakarga sa DepEd lahat. May teacher na nakatoka sa mga pagbabakuna. Paano makakapagturo yung teacher? Kung lahat din, niyan, dapat nabakunahan to lahat. Magbabakuna si teacher. Sit work muna. Hindi nyo na nakukuha. Pati mga anti-rabies, teacher pa rin yan. Yan ang kinarga ng mga teacher. Meron silang problema, kailangan alam ng mga lahat ng tao kung saan yung mga lindol-lindol, teacher pa rin. Lahat sa komunidad, teacher. Inasa lahat sa teacher. Yung DepEd kasi noon, mabait sobra. Tanggapin ang tanggapin. Wala na po. Yan ang problema ng mga DepEd noon. Kaya pati po yung pagpapaayos ng mga, totoo yan. Kala nyo ba? Yung room na lang, nako, teacher pa rin yan. Poproblemahan niya, putya, natalo ko Hindi ako mananalo na best teacher niyan kung kinakailangan manghingi ako ng donasyon. Ipapatulpo pa. Napakarami po, iba po ngayon. Tapos nauso pa yan na bawal mong pagalitan. Di ba? Nakita nyo kung sagot-sagutin yung mga teacher. Nung panahon ba natin, sinasagot natin mga teacher natin? May mga pa na bawal mong pagagalitan ngayon yung mga bata. Paano mo mapapatino yan? Okay. Ito pa isa. Last na last. If President Sara Duterte simply condemn China's aggression, ito pa rin po. China pa rin, pro-China pa rin, I would wholeheartedly support her. Sabi po ni Mr. Win-Win situation. Win-Win eklabu. It doesn't matter if she doesn't want to support all the narratives of President Marcos as long as her allegiance is for the Philippines. Alam mo, sabi niya, if Vice President Sara Duterte simply condemn China's aggression, I will wholeheartedly support her as PBBM successor. Sino ka ba? Ikaw ang nagmamatter para ikapapanalo ni Sara. Alam niyo po, itong mga to, yung mga tambi supporter sa Twitter, antitindi po ng wala po mga vlog yan, wala nanonood diyan sa mga yan, konti lang ang engagement yan, pero kala mo kung makapagsalita, susuportahan ko si Sara Duterte kung ikukundina niya yung China. Una, sino ka naman? Nagmamatter ka ba?
Eto lang nga, oh, ang tagal nyo na yan eh. Paulit-ulit na lang yung pro-China nyo eh. Dalawa lang ang kampanya nyo labang kay Sara Duterte. Nanununtok, pro-China, tsaka yung confidential fund. Wala na yung confidential fund. Kaya nanununtok na lang, tsaka pro-China. Hanggang 2028, nanununtok, tsaka pro-China pa rin. Alam nyo, kung may silbi talaga kayo, napababa nyo na sana yung popularidad ni Sara Duterte. At natapataas nyo sana yung popularidad ni Martin. Baliktad eh. Si Martin patuloy sa pagbaba, si Sara patuloy na number 1. Yan ang katotohanan. Bali-balik ta rin nyo man. Okay.